Hello everyone. At yun, welcome sa aking channel. Ayun, sa aking YouTube channel. Welcome din sa aking FB, no? At yung sa aking Apunte Facebook group. Welcome. At the same time yung aking TikTok, no? Visit nyo sa TikTok yung JohnMax02. Welcome. And ayun, sa aking YT, sa aking YouTube, yung hanapin nyo si Apunti Kamote. Yan, guys, welcome. At yun, at yan yung aking mga nabanggit na aking mga social media account. Follow niyo ako dyan, guys, kung kayo ay medyo interesado sa mga ganitong topic, mga numismatic, coin collectors, coin collecting. Okay, at the same time at the same time tayo ay mga nagkikreate din ng mga paunti-unting parody. At the same time sumasali din tayo sa mga minsan nagiging DJ ang inyong lingkod at nag-i-enjoy ng ating buhay at nag-share ng konting kasiyahan. At by the way, ang topic natin ngayon, guys, ay hindi muna sa kantahan. Ito'y usaping kaperahan muna. Oo. Ito, guys, na ating itatopic ngayon, no, isusundan ko lang yung aking naging topic nung nakarang araw tungkol doon sa 5 peso bill, no. At yun nga ay yung ating semi-solid number or semi-solid serial number ng ating paper bills or banknotes. At ngayon naman, guys, meron na naman tayong panibagong ipapakita sa inyo at i-discuss, no. It's another paper bills and banknotes na aking nahan. Actually, matagal ko nang hawak to, guys. Ayan, kung makikita nyo yan, to yung 5 pesos na demonetize na ito, guys, yung 5 pesos na to, no, na banknotes or paper bill na ito. At gaano ba ka-importante ito, guys? Although kahit common lang, sa iba may mga nagkokolekta. Pero itong paper bill na ito, may tuturo ako sa inyo kung bakit siya hinahanap at isa sa mga collectible items, no. At bago ko i-discuss sa inyo yan, guys, no, don't forget to follow, like, and shares ng ating mga video. At the same time, mag-subscribe na rin po kayo para at least kahit papaano naman ganahan ang inyong lingkod sa pagbibigay ng mga makabuluhang mga content, no, with regard sa mga paper bills, at the same time sa mga pagpapasaya sa inyong buhay-buhay. Alright? So follow, like, and share, and subscribe na lang mga aking mga kaibigan dyan, no, mga kamag-anak, no. Follow, like, and share po. At ito pong bibigyan ko kayo ng idea, no. At kung kayo may mga lapis at papel dyan or ballpen at papel, sana'y merong kayo. Dahil ito nga, medyo ibibigay ko sa inyo yung 22 types ng mga paper bill or banknotes na dapat nyo itabi at collectibles para sa aming mga collectors, no, ng mga ganitong klaseng mga paper bills, old coins, and kahit sa mga bago, no, mga NGC, meron na rin tayong kinokollect ngayon, guys. So meron tayong dito sa paper bill na to, guys, meron tayong 22 kinds, no,
ng ika nga dapat nating may mga pangalan yan, no? At mamaya na natin i-discuss ito, no? At babanggitin ko lang muna sa inyo kung ano yung mga 22 kinds or types ng mga pwede nyong actually sa serial lang naman to, at the same time yung kung may mga tinatawag na kakaiba dito sa inyong banknotes or paper bills yun. At i-discuss na nga natin dito. At ang number one tawag dito, for example ito guys, no? Itong serial number na to is kung meron kayong makikita nito na puro zero, no? Halimbawa walang ano dyan, basta puro zero. Yan ang tinatawag na specimen, no? Kung makikita nyo ito yung serial number na to guys, na puro zero. Ayan, yan ang tinatawag na specimen. Okay? So, yung number 2 natin, na example, halimbawa dito naman, 1 lang dito at ito naman puro zero. Okay? Yan yung number 2. Or kaya, number 2, 1 or 2, basta dito sa una, yung first dito, tapos puro zero na yan, yan naman ang tinatawag na millions. Okay? Yan yung number 2. Titingnan nyo sa mga bago at luma nyong hawak na paper bills, ha? At yung first 9 na tinatawag naman nila, yung number 3, dito naman sa likod. Halimbawa, dito sa harap, no? Yung first 9 naman, yung number 3 na tinatawag, itong first 9, dito, 1 up to 9. So, ibig sabihin, puro zero ito, dito, mula rito, puro zero. Dito naman, ang nakalagay rito, 1 up to 9. So, ibig sabihin, 1 up to 9, o basta dito lang, yun yung tinatawag na first 9. Okay? So, yun yung number 3. Number 4, yung tinatawag naman na low serial number. For example naman nun, guys, dito dalawa siya. So, ibig sabihin, parehong 1, no? At parehong 2. Yan, basta magkapareho. Yan. At puro zero ito. Kumbaga itong dalawa dito sa likod ay magkapareho, tapos puro zero to lahat. Yan yung tinatawag na low serial number. So, collectible yun, guys, ha? At yung number 5, yung tinatawag na solid number. So, yung sa solid number, guys, ito na yung tinatawag nga, halimbawa, tulad nito, puro 5 to. So, lahat yan, 5. So, lahat yan 5, no? Parehas lang naman yan, tsaka dito, no? So, at the same time, kailangan yan yung tinatawag na solid number. Okay? So, puro 5 yan, mula dito sa una hanggang dulo. So, yun yung solid number. So, dun sa semi-solid number naman na tinatawag, guys, for example, may 3 ka lang dito or 4 na tulad nito, no, na magkakaparehas, no? Yun yung tinatawag na semi-solid number. Okay? So, dito, ayan. So, ito, 5 yan, may tawag din yan mamaya. So, yan naman yung tinatawag. Yan yung numbers. Ito yung number 6, di ba? Yung semi-solid. Yung at least 3 rito na magkakaparehas. At the same time, dito rin, parehas din siya. Or 4. Okay? So, ito naman, ngayon, itong bill na to, guys, itong sample na to ngayon, natin, no, itong paper bill na ito, ang tawag dito ngayon, guys, yan yung tinatawag na binary. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, tulad nito, puro 5 siya dyan, di ba? No? At 4 lang dito. No? Tapos, ito naman, nabaliktad. Halimbawa, yung puro 5 naman dito, tapos 4 dito. Yan yung tinatawag na binary, guys. So, ito yung binary. So, collectible yan, guys. Ha? So, huwag nyo kalilimutan yan. So, meron naman yung number 8, guys. For example naman yung number 8. Halimbawa, ito, 2007, 4. Yung from KF up to 45, 2007. Tapos 2007 din to.
So, yun yung tinatawag guys na repeater. Okay? Repeater. Tandaan nyo yan guys ha. At yung tinatawag naman na number 9, yung sample niya, for example ito, 45, naging 45, up to 45 to, tatlong 45 yan. So, yan yung tinatawag naman na super repeater. Okay? So, yung number 10, yung tinatawag naman nila na ladder. Ang example naman ng ladder guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ibig sabihin magkakasunod siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. O kaya galing dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Basta, kaya nga ladder siya. Ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. Yan. Sunod-sunod siya. Okay? So, yun yung number 10. Yung number 11 naman, yung tinatawag na ladder repeater. So, for example nito, dito, itong KF na to, 11, ito, hindi, 45, 11, 22, 33. Ayan. So, 11, for example niya, 11, 22, or 33. So, kahit anong number, halimbawa, 88, 77, 66. Ngayon, yan ang tinatawag na yun na, yung ladder repeater. Okay? So, yun yung number 11. So, sa number 12 naman, guys. Ayan. Lang natin. Medyo kumokontra yung ating mic. Ayun. Talagang, oo. Ayan. Pasadaan muna natin ang konting kasiyahan at medyo may kumokontra guys. So nasaan na tayo? So sa number 12 na tayo guys. Number 12 natin yung tinatawag na radar. Sa radar naman, for example nito, yung 6 na yan, 732, no? 732 yung 455 na yan, 732 tapos 237. So parang 732 tapos binaliktad lang niya 237. Yun yung tinatawag na radar. Okay? So number 13, radar repeater. Halimbawa naman ito, itong dalawa na 77 tapos yung 11 tapos 777 ganun. Yan yung tinatawag na, so yan yung mga ikang collectibles, no? So, for example, 77, 11 at 37. Yan. Yan yung tinatawag na radar. Okay? So, di-discuss naman natin yan sa mga susunod pang magtanong lang kayo guys. At don't forget to subscribe para at least matutunan nyo yan kung gusto nyo mabigyan ko kayo ng more details about that. Okay? So, number 14 yung tinatawag na radar ladder, no? So ito naman yung halimbawa yung 6 na yan maging 1, 2, 3 tapos 3, 2, 1. Ayun, ang 1, 2, 3 tapos 1, 2, 3 dito sa likod, 1, 2, 3 tapos 3, 2, 1. Pabaliktad yung tatlo, 1, 2, 3 tapos 3, 2, 1. Ayan. Yan yung tinatawag na radar ladder. Okay? 876, 678. Yan. Ganon yung sample. So, number 15 ng super radar. Ang example naman niya, ang super radar, yung, for example, yung 3 dito, 3, tapos puro 0 yan, tapos yung dulo, 3 rin. Yun yung super radar. 3 dito, example, kahit 1 o may 1 dito. Basta itong dulo sa dulo magkaparehas. As puro 0 itong nasa gitna lahat. Yun yung tinatawag na super radar. Okay? At yung number 16, yung quad. Yung tinatawag na quad. So itong 6 na to, magiging 3, 3, 2, 2,
Halimbawa, dito mula rito sa ano, kasi dito yung sample natin, 8, no? So, for example, 33, 22, 00, and 55 yun. So, parang magkakaparehas siya sa itong apat na to. So, KF, tapos halimbawa, ito, nagparehas to. 22, tapos 0055. Kaya 006677. Yun. Yun yung tinatawag na quad. Ibig sabihin magkakaparehas yung apat, no? Okay? Nga serial number. At yung may tinatawag pa silang birthday. Yung birthday naman, for example, ito 8 to, di ba? So ibig sabihin, ang magiging halimbawa, example niya 12, so December 25, 1995. Yun. So ibig sabihin, pag parang ang style niya is 12, 25, 1995, yung parang yung mga ganun yung style. O kaya 06, 24, 1969. Yun, mga ganon. Yan yung tinatawag na birthday, no? At sa number 80 naman, guys, may tinatawag tayong obscure na common serial number. Yun naman yung hindi masyadong collectibles, no? Yan yung mga halo-halo na. Halo-halo. Yun yung mga wala masyadong value. Yun yung tinatawag na common. Yung wala siyang fun. At yan yung pang number 18. At yung pang number 19 natin, yung tinatawag na star note. Ang star note, guys, ito, halimbawa itong K na to, makikita nyo dyan yung parang asterisk siya dyan. O, asterisk, no? Tapos bago yung number, yung 3, star note, may asterisk dyan, tapos 3, 00, tapos 3, no? O kaya asterisk 1, 2, 3, 4, 5, 6, or isa man doon sa mga ano natin, basta may asterisk dito, guys, or isa man doon sa magmula sa 1 to 70 natin, no? Basta't meron siya ritong asterisk, no? Yun yung mga pinag-ahanap ngayon, yung may star note. Yan. Yun yung tinatawag na star note, yung may asterisk. Yun. So, napaka-importante nun, guys, no? At sa mga next video na natin, i-discuss yan yung tungkol sa star note. At meron naman tinatawag na printed note. Yan. Siya yung mga special printed na halimbawa meron dito yung mga parang commemorative na naka-print, no? Or may mga special date, no? Yan, yun yung tinatawag na printed note. Yan. O kaya, halimbawa, yun nga, parang commemorative or may mga kakaiba rito na bukod dun sa mga ganitong paper bills nyo or banknotes, may mga kakaiba siya na naka-design yan. Yan yung tinatawag na printed note. Okay? So, isa yan sa mga dapat nyong tunin. At yung 21, printed note with star note. Yun ang sinasabi natin, may printed note na siya rito. Ibig sabihin na may print na, halimbawa, commemorative bill siya, no? Commemorative paper bill. At the same time, may star note pa rito. Yan, napakamahal niyan, guys. Yun ang dapat nyong huwag nyo nang bibitawan. Okay? At ang number 22 natin, guys, mapapansin nyo, ito may 3 klaseng color to. Ayan, ito kulay red, no? Ayan, yung color serial number. So, yung black niyan, yung black nito, yun yung pinaka-common. At itong red, semi, no? Semi-hard yan. Yung mga ganyan, semi-hard to find yan. Yung mga ganyang red, lalo na ngayon may error, meron tayo itong tinatawag na binary, no? Nakadali tayo, so may binary tayo. At the same time, red pa, kaya medyo may kamahalan ito. Pag binili na, huwag niyong bibitawan yan ng ganun-ganun lang sa basta collector lang na binabarat kayo, guys, ha. Medyo exclusive yan pag mga ganyan, lalo na pag may mga printed note at star note. Okay?
At ang pinaka medyo mahal-mahal ng konti diyan at medyo talagang ano, yung kulay blue. Pag kulay blue ito at the same time ganito pa, nag-binary yan or isa man dito sa nabanggit ko na mga from 1 to 17, no? O 9 up to 20, no? At blue pa siya, abay napakagandang ano niyan, napakagandang paper bill at banknotes niyan, guys. O, yon. I hope may mga natutunan kayo, guys, ha? At ito nga palang paper bill na ito ay binary. Okay? So, nakahan tayo nito. So, mas maganda, guys, kung pag ganito, guys, ingatan nyo na, ha? Guys, ingatan nyo na. Hanggat maaari, i-ano nyo na, wag na magusot, no? Kailangan yan medyo crispy pa. Pag ginano nyo, medyo crispy pa. Ha? Pero ito medyo naano na nga, hindi ko masyado naingatin. Pero pag may nakakita na kayo ng mga ganito, lalo na yan, KF4, tapos 5.5, no? So yan, binary yan, guys. Yan yung isa sa mga hinahanap ng mga collectors. At the same time, ito ay out of the blue na ngayon at mahirap na rin tong hanapin ngayon dahil nga ito'y demonetized na at wala nang ginawa ang so swertihan na lang kung sino yung may makapanood ng itong video at swerte kayo kung may mga old paper bills kayo na ganito at merong error na ganyan ay napakaswerte nyo na. Okay? So I hope nagkaroon kayo ng konting kaalaman na naman sa ating mga na-discuss na video at I hope na mag-follow naman kayo dyan, guys. Follow, like, and share. At the same time, mag-subscribe na rin. At dun sa aking mga subscriber na dyan, no, nagpapasalamat ako sa inyo sa inyong laging pagtangkilik sa aking mga videos, no, sa pag-share at pagla-likes ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. At para doon naman sa mga bago, mag-follow na po kayo dyan, lalo na pag napanood nyo itong ating video para mas ma-notify namin kayo, ma-notify kayo kung meron ako may mga video mga ipinopost pa dito sa ating social media. So follow nyo ako sa lahat ng aking social media account, okay? So yun lang, guys. I hope this is may natutunan kayo, guys. And don't forget, ito nga pala ang inyong lingkod, no? Juanito L. Mackenzie sa Facebook, no? At sa TikTok, ako nga po pala ay si JohnMac02. At sa aking YouTube channel, ako naman po ay si Aponte Camote, no? Doon sa aking FB page, yung Apunte, no? At ang aking main page ay yung Juanito Lagaja Mackenzie, yung dating John Mac. At although na-invite tayo na para medyo nagdududa sa ating pagkatao si Daddy FB, kaya medyo kailangan nating i-post yung totoong ano natin, pagkakakilanlan, no? So yun lang, guys. I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman with regards sa ating mga paper bills, no? At the same time, follow nyo yung aking mga coin collection, no? Yung mga rare coins na aking pinopost dyan, guys. So yun lang, guys. At maraming salamat. See you again on my next video.